Kamusta po ang ating mga nagdaang araw? Blessed? Amen, amen. Tunay nga, iningatan tayo ng Lord. Good morning and also good morning to our viewers online. May the Lord bless you as well as you listen to us. At praise the Lord. Amen. Praise God. Sige po. Bago po tayo magsimula, sabihin mo sa katabi mo na, kapatid, natutuwa ako at andito ka ngayon. Long time no see. So praise the Lord. Sige po, before we proceed, can we all declare Luke chapter 4 verse 18 to 19? Sabay-sabay po natin bagitin to. Sabihin mo, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Sige po, sa ating pong JA1 culture, sabihin mo, I am a blessing, I am anointed, I am a deliverer, I am a good follower, I don't destroy, I build, I am not seasonal, I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm partnership with Christ, and I'm not extreme. So praise the Lord. God is so good. Amen? God is good. All the time. And all the time, God is good. So, last Sunday, we learned about na ikaw ay pinagpala na ng Diyos from the very beginning. The Lord blessed you from the very beginning. Amen? And also, we also find out that the word bless was mentioned by God in the Bible. In the book of Genesis chapter 1 verse 28, it says, God blessed them, and then He pertaining to Adam and Eve after the creation, pagkatapos mong gawin ng Lord ang mundo, ang tao, nakita niya it was good, yung kanyang ginawa. And then, unang word niya sa tao ay, I bless you. I bless them. Ibig sabihin sa Tagalog, pinagpala na kita. So, sabi doon sa verse 28 ng Genesis chapter 1, God blessed them and said to them, be fertile and multiply. Kaya nga dumami ang tao Saka ikaw, kaya ka dumadami. Kasi ikaw ay binlessed na ng Lord. Fill the earth and master it. Take charge of the fish of the sea and birds in the sky and everything crawling on the ground. Not only He blessed you, but He give you also an authority to rule everything. Amen? Para may rule mo lahat. And then we found out also that God blessed them. Una, bless muna ng Lord, and then He gave them instruction, which is ginawa naman nila. However, sa bandang huli po ay medyo nagkamali po si Adam and Eve. Sila po'y nagkasala. Sila po'y bumagsak. Meaning, hindi po nila nasunod ang utos ni Lord. Kasi why? Sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, ito po sinabi. Then the Lord God told the man, you may eat the fruit from any tree in the garden as much as you like. Ibig sabihin nun, unlimited. Lahat pwede niyong kainin, lahat na nakatanim diyan. But you must not eat any fruit from the tree that gives knowledge of good and evil. Kita niya, the Lord gave them instruction that you are free to touch everything except for this one, the tree of knowledge of good and evil. If you eat the fruit from that tree, that day you will certainly die. Ayun pa yung consequence na yun. Meaning, when the Lord mentioned is about die, it is the relationship that died. Nawala yung relasyon ng Diyos sa tao, and also the same time, nawala yung relasyon niya, namatay siya, at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. So the reason why ang tao po ay namamatay because of sin. No? Kaya po ang tao ay namamatay. So, mapapansin natin dito last week, yung ating pinag-aralan, most blessings ni Lord came with an if, kung, parang nga sa Tagalog. Then clause, if you do this, then I will do that. Ginawa niya naman yon kay Abraham. Kung yung kay Adam and Eve, binabayang blessed ka na, and then after that instruction,
Pagdating naman kay Abraham, binigyan niya muna ng instruction bago niya ibinless. Kasi nga ang tao, pag binigay lahat, minsan nakakalimot. Tama? Minsan nakakalimot siya na siya ay talagang binless ng Lord pero binigyan ng instruction na hindi naman natupad. Kasi nga, sinabi ng Lord na pinagpala niya ang tao, ito ay kanya dapat tuparin. Kasi si Lord kasi ay may isang salita. Pag sinabi niya, gagawin niya to. When He proclaim it, when He declare it, He must do it. Kailangan niya gawin. Kaya nung pinili ni Lord si Abraham para pagmulan ng kanyang plano, ay bibigyan niyo, no? He chose Abraham to do the redemption, yung pagtubos, no? Ginawa niya muna, binigyan niya muna ng instruction kasi ginawa niya, itinry niya muna si Abraham kung siya ba ay talagang susunod sa kanya. So ginawa niya, kinausap niya si Abraham at binigyan niya ng instruction. At pag ito ay sinunod niya, pagpapalain siya. Sa Bible, even though that we are live by grace, but still you have to do something para ikaw ay pagpalain. Amen? We are not under the law anymore. But you have to be obedient to God. Kailangan mag-obey ka kay Lord. Kina mo sa Genesis chapter 12, verses 1 to 3, ito sinabi kay Abraham. The Lord said to Abraham, leave your land, your family, and your father's household for the land that I will show you. Oh, wala pang katiyakan kung saan siya dadalhin. Basta sabi lang sa akin, sabi lang ni Lord kay Abraham, iwan mo ang iyong bayan, iwan mo ang iyong pamilya, at sumunod ka sa akin kung saan kita dadalhin. Ay, bisa sa tao ang hirap nun, tama? Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta o kung saan ka dadalhin na itinuturo sa iyo, sometimes you will become doubt. Di ba? Magda-doubt ka kasi hindi mo alam eh. Ito sabi sa kanya, pag ginawa niyo to, sabi niya, if you do this, I will do this, sabi ng Lord. Sabi ganoon, pag ginawa mo yon, ito mangyayari, I will make you a great nation and will bless you. Parang sinasabi sa ng Lord ngayon, sumunod ka lang sa akin, pagpapalain kita. Kaya lang sometimes, ang tao kasi, may word na tinatawag na sigurista, di ba? Gusto mo laging sigurado. May mga taong ganun talaga, perfection, ang tawag perfectionist. Gusto niya sigurado lahat. Pero kay Lord kasi, we're living by faith. You are live by faith. Sabi nga no? Gagawin kita, a great nation, and will bless you. I will make your name respected, and you will be a blessing. Yan. And you will be a blessing. This word is for you and for me as well. Amen? You will be respected, and also you will be a blessing. Amen? Ikaw ay re-respetuhin, at ikaw din ay pagmumulan ng isang pagpapala. Mamaya pag-aaralan natin yan. I will bless those who bless you. Yan, no? Kung sino man yung magbe-bless sa inyo, ay pagpapalain din ng Diyos. Those who curse you, I will curse. Pag sinabing curse, pagka meron nagsabi sa'yo hindi maganda, sabing gano'n, ang Diyos daw mismo ang gaganti para sa'yo. All the families of the earth will be blessed because of you. Ganda, no? Ilan na ba dito may mga natulungan, nakamag-anak o kaibigan o hindi niya kilala na dala niya sa Cayman Islands? Di ba? Marami na dito, di ba? Kasi why? Ikaw ay pinagmulan ng pagpapala. Kahit na hindi mo makamag-anak, tinutulungan mo. Because the blessings always come to you. Amen? At yung pagpapala nyo, hindi mo na mahawakan, kailangan mong i-share. O, misa sa workplace niya, bigla lang may maghahanap. Kailangan namin 20 tao para sa kumpanya. Gugulat ka nila, ikaw nilapitan. Kasi why? Kasi ikaw ay pinagpalang lubos. And you will be, ikaw yung dadaluyan ng pagpapala. Kita nyo ha? Sa verse 4, ang ganda ng plano ng Lord. Sabi niya gano'n, through you, all the families on the earth will be blessed. Sinabi niya kay Abraham. Kaya lang, kailangan merong gawin si Abraham. Kung hindi siya susunod sa sasabihin ng Diyos, hindi mangyayari yung plano. Parang sa atin. We read a lot of verses in the Bible. However, pag hindi mo siya sinunod, hindi mo marakamtan ang blessings. Sabi sa verse 4, so Abraham departed as the Lord had spoken to him. Kung ano exactly pinasabi ng Lord sa kanya, ginawa ni Abraham. Walang katiyakan, hindi niya alam where he's going, pero sumunod siya kay Lord. Amen? Kaya nga sa pagsunod, mayroong pagpapala.
Amen? Pag ikay nag-obey, there is a blessing. When you obey, there will be a blessing. Kasi why? Alam ni Abraham na napakalaki ang mawawala sa kanya pag hindi sumunod kay Lord. And for sure, we all know this. If we don't obey the Lord, there's a big thing na mawawala sa atin. But if you obey the Lord, you will be blessed. Amen? So today, we will continue our November series about blessings. Yan. Sa buong buwan po ng November, ang inyong pong mapapakinggan ay puro blessings, patungkol sa blessings. Sino ang gusto ng blessings? Amen. Sino ang gusto niyang pagdaluyan siya ng pagpapala? Amen. So, praise the Lord. Last Sunday, we have learned that God intentionally bless you. Ibig sabihin nun, sinadya ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Why? Because it's already declared by God that He blessed the humankind. Ibig sabihin, humanity, binless niya. Kaya tayo po'y kasama doon. So, my title for this morning is, Grateful to be a blessing to others. Amen? Grateful to be a blessing to others. Ibig sabihin yon, ikaw ay nagpapasalamat ka kasi ikaw ay dinadaluyan ng isang pagpapala sa marami. And I want you to open your Bible in Genesis chapter 12, verse 2. Sabi doon, I will make your name respected and you will be a blessing. The Lord is telling you this morning that I will make your name respected and you will be a blessing. Amen? Amen. So, we see throughout the scripture that blessing requires obedience and faith. Alam po natin yan, sabi sa Bible, no? Huwag ka iyong binasa ang Biblia. Lagi doon sinasabi doon na kailangan para ma-require mo, para makuha mo isang blessing, kailangan mong maging obedient at kailangan ka rin maging faithful. Praise the Lord. Wala ba tayo diyang pampindot? Or else you have to listen to me. No? Para dire-diretso tayo. Yan, sige po. So makikita natin doon na dalawa ang hinihingi ng Diyos para ikay pagpalain. Kailangan sumunod ka at kailangan ka maging tapat kay Lord. Maging obedient ka kay Lord. Kung saan ito ang ginawa ni Abraham. Ginawa ni Abraham yun. Kaya siya pinagpalang lubos. So, ngayon, maybe you're asking me, so, paano siya magiging related sa akin? I'm not an Israelite. O hindi ko nga kilala sa Abraham. Hindi ko nga kaano-ano yan. All I heard is about the story of Abraham, that he became the father of many nations. But how it will affect me? Paano ka maapektuhan itong mga bagay na ito? Let me tell you something. Paano nga ba na ikaw mismo, paano ka na-bless at para naman maging blessing ka sa marami? In the book of Galatians, chapter 3, verse 9 to 10, ito po sinabi. So those now who live by faith are blessed. Kanya, so those now who live by faith are blessed along with Abraham. Amen. Sino yung nasa taas? Ha? Verse muna tayo. How do we receive blessings? Okay? And then, Galatians chapter 3, verse 9 to 10. Ito sinabi. So those now who live by faith are blessed along with Abraham. And then we all know that we have faith. The reason why you saved because of your faith. Amen? And faith, it comes from the Lord. It's a blessing from the Lord. Ang pananampalataya po, ito biyaya ng Diyos sa atin. Diretso ka ha? Sabi ganon, who live by faith, this is no new doctrine. Hindi daw ito doktrina. Kundi ito mismo, si Lord mismo ang nagbanggit noon. Pag ikay naniwala, ikaw ay pagpapalain. Amen? It's not a new doctrine. Hindi po siya yung tinatawag na kautusan, kundi ito po talaga ay principle ng Lord. If you have faith, you will be blessed. If you believe, you are blessed. Tingnan ha? And that means that anyone who tries to live by his own effort, ito nga maraming tao kasi ganito, they thought the reason why they are blessed because of their effort. Akala nila kagagawan nila, kaya sila na-bless. Sabi ganun. And that means that anyone who tries to live by his own effort, or tinatawag na independent of God, ibig sabihin nyo, separated kay Lord, yung para bang hindi mo inangkin galing kay Lord ang blessing mo, is doomed to failure.
Ang sabi ng doomed to failure, ibig sabihin nun, ay convicted. Convicted ka na para ikaw ay mag-fail. Nakuha nyo? Kasi maraming taong ganon. I am blessed because I am good. I am blessed because I am smart. No? Pero hindi po yon. Ang taong tunay na blessed ay yung taong naniniwala. Amen? Or may faith. Kasi bakit ka mo? Sabi dito, Scripture said, Scripture backs this up, no? Ito daw, inanuhan ng Scripture. Utterly cursed is every person who fails to carry out every details written in the book of the law. Ibig sabihin nun, ay sinumpa daw yung mga taong hindi nasunod ang kautusan ng Lord. But remember this, now we are living by faith and also we are by grace. Yan, no? Sa Galatians chapter 3, verse 13 to 14, ito na sinabi, Christ redeemed us from that self-defeating curse life by absorbing it completely into Himself. Ang ginawa ng Lord ganito. Ang ginawa ni Jesus ganito. May word na, okay, sa Tagalog ay sinipsip ni Lord lahat ng sumpang meron ka. Amen? Amen? Inabsorb ng Lord. Ibig sabihin nun, kinuha lahat. No? Whatever it is curse in your life, curse of poverty, curse of na hindi mga anak, curse of anything, ng kahirapan, lahat po yun ay sinipsip ni Lord. Kinuha niya po lahat sa iyo. Ito, diretso natin ha. Maganda to sa Message translation eh. Do you remember the scripture that says, Cursed is everyone who hangs on the tree? Ibig sabihin, mga pinako sa krus. Sabi nga, hindi yung mga sumpang tao, yung mga pinapako. That is what happened when Jesus was nailed to the cross. He became a curse. And at the same time, dissolve o tinunaw yung sumpang meron tayo. O sabihin mo sa ngayon, I am free. Ako'y pinalaya na ni Jesus. Diretso ko ha. And now, because of that, the air is cleared and we can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. So, ibig sabihin nun, wala na daw hadlang. No? Wala nang hadlang para ikaw hindi pagpalain. Nako, parang hindi yun nakuha. Sabi doon, yung air daw ay clear na, klarong-klaro, wala nang hadlang, upang sa ganon, ikaw din mismo ay maging blessing, mababless din. Amen? Palabanan si Lord. Kita mo, the air is cleared and we can see that Abraham's blessing is present and available for non-Jews too. At sino yun? Tayo po yun. We are Gentiles na tinatawag dito. We are all able to receive God's life. No? Yung buhay na meron si Lord, matatanggap na natin. His Spirit, yung Holy Spirit, and in with us by believing just the way Abraham received it. Kagaya lang ng ginawa ni Abraham, makakamtam mo rin ang pagpapala ni Lord. Amen? Amen. So praise God. Diretso ko. Ngayon, so pastor, it means I am a blessing? Amen? Maaaring tanong nyo, so pastor, ako pala yung pinagtadaluyan din ng pagpapala. Sometimes we don't know, or sometimes ini-ignore nyo na kayo di pinagdadaluyan ng pagpapala. Nakuha na? You're already blessed. I know that. Nung makarating ka lang dito sa Cayman Islands, makapagtrabaho ka, it is a big blessing. It changed your life, it changed your family in the Philippines. Mababago lahat ng meron sa iyo dahil nakapunta sa Cayman Islands. Why? Because you're earning 65 versus $1. Kung kayo umi-income ng 10,000, meron kang 650,000 a month. Say amen. Imposible ba? Hindi. Di ba? Posible lahat kay Lord. Ngayon, ito ngayon, ang tanong ngayon, paano ka magiging isang pagpapala sa iba? Are you ready? Remember this, you are blessed not only for yourself, you are blessed because you become ikaw ay pagdadaluyan ng pagpapala. Okay, we can be a blessing
to others by what? Number 1, 5 lang po to. Simply being physically present at church. Ay, ang presensya mong yan is a big blessing. Do you believe in that? Sabi sa verse na ito, Hebrews chapter 10, verse 24-25, discover creative ways to encourage others and to motivate them toward acts of compassion. Sabi nga na, i-discover mo daw kung paano ka magiging encourager sa marami, no? Sa others, para ma-motivate sila to act of compassion, doing beautiful works as expressions of love. Yan na. Ito ngayon sa 25 maganda. Sa 25, sabing gano'n, this is not the time to pull away and neglect meeting together, as some have formed that habit of doing. Kasi iba kasi ganun na ginagawa, ayaw na mag-church. Pero hindi na lang, pagkatin lang ng church, nagiging blessing na sila. Diretso ko ha. In fact, we should come together even more frequently. Dapat daw, dalasan pa nga natin magkita-kita. Eager to encourage and urge each other onward as we anticipate that day drowning. Ibig sabihin yung pagdating ng Lord. So this is what? This is a powerful way we support one another. Kasi why? We unite in harmony and strengthen each other for the next challenge. Nakuha niyo ba? Yung pag-attend mo sa church at yung presensya mo na sa church is a big blessing for others. Bakit ka mo? Sa oras kasi ng fellowship, ang tawag kasi dito gathering, no? Or fellowship ng mga believers. Sa pag-gather ng fellowship o pag-attend ng church, maaari nating i-discuss ang ating buhay sa isa't isa. Or maybe meron ka pinagkakatiwalaan, you trusted somebody. And then, when you see the person in the church, you speak to the person. And then you tell them what is your, ano yung nangyayari sa buhay mo. Or pangalawa, makakuha ka ng encouragement sa preaching or sa mismong tao mismo na nakausap mo. Amen? Or makakuha ka ng lakas ng loob through fellowship. Alam mo, sabi sa Proverbs chapter 27, verse 17, ito sinabi, as iron sharpen iron, so one man sharpens and influences another through discussion. Oh, nagpe-fellowship tayo. Bago magsimula, nag-uusap-usap kayo. Ngayon, hindi mo alam yung si kapatid pala ay mayroong pinagdadaan. And all of a sudden, meron ka nabanggit na word which is the key para ma-solve yung kanyang problema. O siya may nalulungkot pero nung nakausap kanya bilang gumawa ng kanyang loob. Amen? So you didn't know that ikaw pala ay nagiging pagpapala sa iba. Nangyari na ba sa'yo na minsan, one Sunday, sinabi mo sa sarili mo, I'm not going to attend Sunday para bang tinatamad ako. Parang mas gusto ko pa maglaba, gusto ko pa maligo sa dagat, ano pa, gusto ko liwaliw sa dagat, ganito, lumangoy-langoy, yan, no, ganyan, no? Pero, nanaig pa rin yung pag-attend mo sa church. Eto ngayon, pag-attend mo sa church, ito nangyari. And then, surprisingly, nasabi mo sa sarili mo na buti na lang, naka-attend ako ngayon. Kasi why? Kasi yung word are exactly para sa akin. Amen? Yung word na kailangan ko to solve my problem ay narinig ko sa preaching. Or doon sa may tao, sa kapatiran na nakausap ko, all of a sudden, na-enlighten ako, naliwanagan ako. Kasi nga, nakausap ko siya. O kaya, si pastor, nakausap ko. So, mga ganon. Or, maybe may nagsabi sa'yo, alam mo, ako'y masaya at nandito ka. Makita lang kita, nabibless ako. Amen? May nagsabi naman sa iyo yan? Amen. Amen? Amen. Yung parang ngiti mo lang, sabi niya, alam mo kapatid, ang ganda ng ngiti mo. Doon pala napasaya na ako. Yeah, no? Or kaya minsan may mga taong, they feel lonely. And also, all of a sudden, lumabis sa'yo, sabihin lang sa'yo, kapatid, pwede ba kitang mayakap? Kasi kailangan ko ng may kayakap ngayon. O, bila ka lang yayakapin. All of a sudden, iiyak mo lang sa harapat mo, di ba? May dinadala pala. Ayun, all of a sudden, binanggagaan ng kanyang damdamin. Amen. Huwag niyo malalapitan yung babae at lalaki. Magyayakapan kayo. Lumapit kayo siyempre doon sa mga katulad natin. Amen? Amen po ba? Iba may gano'n yung, alam mo kapatid, baka si Lord. Yung makamayan mo lamang yung isang kapatid, and then masabi mo mahal ka ni Lord, ang laking impact sa kanila yon.
Kaya kapatid, yung presence lang sa church is a big blessing to others. Doon pa lang, ikaw ay blessing na para sa kanila. Amen po ba? Oh, so, pastor, ako pala napapagdaluyan ng pagpapala sa church? Of course. Yung iba nga nalulungkot pag hindi kayo nakikita. Ay lalo naman ako. Nalulungkot ako pag hindi ko kayo nakikita linggo-linggo. Pero pag nakikita ko kayo, na-encourage ako. Natutuwa ako. Amen? Kaya kayo naging blessing. Amen? Pangalawa ha? We bless others by giving generously from the heart. Nabibless mo naman yung iba sa pagbibigay naman ng galing sa puso. Kita mo sa 2 Corinthians chapter 9, 6-10, ito sinabi. Here's my point, sabi ni Pablo. I sower will reap a major harvest. Tagalogin ko ha. Ang kuripot daw, hindi, stingy, di ba? No. Sige, ibahin ko na lang. Ang Ilocana, hindi. Amen. Blessing na, di ba? Nabago na yung pananaw niya. Ulitin ko ha. A stingy sower will reap a major harvest. Ano ba sabi daw? A major. Ang major, sabihin na mag-harvest ka lamang ng limited. Ang tao daw na stingy, o kukunti magtanim, sabi niya na makakaani siya ng limited lang. Sabi dito, but the one who sows from generous spirit will reap an abundant harvest. Ito ngayon. Sabi ngayon, pero yung tao naman nagtatanim, sabi nga ng generous. Yung para ba't lang ang bukas ng kamay, no? Sabi ganon, will reap an abundant harvest. Pag sinabing abundant, sagana. Ang alam ko ang word na sagana, you cannot compare the word sagana. Kasi sagana, ibig sabihin nun, abundant, umaapaw. Di ba? Verse 7, let giving flow from your heart, not from a sense of religious duty. Magbigay ka daw ng galing sa puso mo, hindi lamang dahil sinabi lang ng simbahan na magbigay. Ano ibig sabihin ng religious duty? Let it spring up freely from the joy of giving, all because God's loves hilarious. Sige nga, anong hilarious? Ano ibig sabihin ng hilarious? Yung tinatawag na masaya, nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Ibig sabihin nun, lively, buhay na buhay. Pag sinabing hilarious. Sabi nga, ulitin ko lang ha. All because God's loves hilarious generosity. Verse 8. God is more than ready to overwhelm you with every form of grace. Pag ikaw daw ay generous, sabi nga noon, ang Diyos daw mismo ay overwhelm naman na bigyan ka ng any form of grasya. Amen. So that you will have more than enough of everything. Hindi papayag si Lord na nagbigay ka generously at ikay maubusan. Ang gagawin, Lord, the more you're giving generously, the more naman i-overwhelm ka niya, more than enough of everything. Ibig sabihin nun, hindi ka pagkukulangin. Amen? Kaya nga daw ang Kristiyano, hindi daw boksingero, kundi karatista. Paano yung pastor? Ang boksingero kasi lumalaban ganito. Di ba? Alam naman natin yung ganito. Hindi ka makakasahod ng pagpapala. Pero ang karatista daw ganito. Laging bukas ang kanyang palad. Amen? Amen po ba? So every moment, sabi na every moment and in every way. Ito maganda ngayon, no? Sa bawat segundo at sa anumang paraan, sabi nga hindi ka pagkukulangin ng Lord. He will make you overflow with abundance in every good things you do. Ang galing, no? Overflow. Pag sinabing overflow, isang basong tubig, hindi lamang nasa brin, nasa may dulo. Ang overflow is continuous na umaapaw. Ganun daw gagawin sa'yo ng Lord. In every good things you do. Amen. Verse 10. Sabi sa 10 naman, this generous God who supplies abundant seeds for the farmer. Ito daw yan eh. Ang Diyos daw mismo ang nagbibigay ng abilidad sa iyo. Pag sinabing seed kasi, ito yung mga income mo, kung saan mo pagkukunan yung income. Abundant seed for the farmer, which becomes bread for our meals,
is even more extravagant towards you. First, He supplies every need. Lahat ng pangangailangan mo, supply ng Lord. Amen? Plus more. Then He multiplies the seed as you sow it. At imumultiply ng Lord as long na meron ka, so that the harvest of your generosity will grow. Nakuha nyo? Pag nagbigay ka, magpapalain ka ng todo ng Lord para ramihin niya. So, kasi ganito, God wants us to give everything, to give where generosity and joy align. Yan. Praise the Lord. God wants us to give where generosity and joy align. Gusto ng Lord, pagka ikaw daw ay generous, kailangan meron daw kaligayahan, generous ka, tapos maligaya ka nagbibigay. He desires our giving to be cheerful and obedient. Gusto ng Lord ay meron bang tuwa sa puso mo na ikay sumusunod kay Lord. Itinuro sa atin ni Pablo, dalawang bagay. Itinuro ni Pablo ang dahilan kung bakit nabibigo sa pagbibigay. Sometimes you give, sasabihin mo, nagbigay naman ako, pero ba't parang walang pagpapala? May dalawang bagay siyang binigay diyan. Unang-una, ito sinabi niya, kung nagbibigay ka ng bukas ang palad mo, ngunit hindi masaya, nagbibigay ka sa maling paraan. Paano yun? Ganito. Nagbigay ka nga, pero hindi ka naman masaya. Hindi ka na pagpapalain ni Lord sa ganoon. Kasi, why ang sabi doon? God's love a cheerful giver. Pangalawa, masaya ka nga, ngunit hindi ka naman marunong magbigay. Ibig sabihin nun, you failed as well. Hindi ko sinabi yun, ha? Sinabi sa Bible yun. When you give, you have to give generously. So minsan, hindi mo alam, ikaw pa rin nadadaluyan ng pagpapala sa pagbibigay mo lamang yan. With generous heart. Kasi why? Cheerful givers love God. Ang masayang nagbibigay, mahal niya ang Diyos. And love Him more deeply each time they give. At lalo mo siyang minamahal habang ikaw ay nagbibigay. Bakit ka mo? Kasi the more you give, the more you receive. Shake down, press down, shake down, press down, shake it together, and run it over. Pag ikaw nagbibigay. Amen? Ito kasi sino ba nagbe-benefit sa mga binibigay natin? Sige, tingnan natin ha. When you give, others receive the benefits. Unang-una, sino nagbe-benefits? First, it will meet the needs of the people na tinatawag ng massive evangelization of the Word of God. Pang-apat, the message of gospel will be spread and promoted. Kita nyo ha? Akala nyo nagbigay lang kayo, pero ang dami pala ng benefits. Amen? Akala nyo yung binibigay nyo ay kung saan lang napupunta, pero diyan po napupunta lahat po ang ating mga binibigay. Amen po ba? So, the blessing of being a giver. Ano ba yung blessing ng isang mapagbigay talaga? Do you want to know? Sabihin mo nga sana sa sarili mo, I am a giver. Okay. Ito ngayon ang blessing mo, kapatid. Sabi dito, God blesses generous giver. O tinatawag ito, being generous yung mapagbigay. 2 Corinthians 9:8. Yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace. Ano daw klaseng biyaya? Sabing ganon, bibigyan ka ng Diyos. I-overwhelm ka niya. Ibig sabihin ng bibiglain ka at ikay mamamangha sa gagawin ng Lord. So that you will have more than enough of everything. The more you give, pagpapalain ka ng Lord para meron ka pang nakalaan. Ito pa. Every moment and every way, He will make you overflow with abundance in every good things you do. Amen? Pag ikay mapagbigay, hindi ka pagkukulangin ni Lord. Pag ikay nagbigay, hindi ka mamumblema kung saan ka kukuha. Kasi why? You are very generous and God is generous to also to bless you. Amen? So, inuulit-ulit sa Bible that God richly bless extravagant givers. Pag sinabing extravagant, yung elegant. Amen? Kasi why? Magagawa ni Lord na pasaganain ka sa lahat ng biyaya pag ikay extravagant giver. Pag ikay nagbibigay wholeheartedly, no?
ikay pasasaganain ni Lord. Pangalawa, God can meet all of your our needs. Ibibigay niya lahat ng pangailangan natin. Pangatlo, sa pagbibigay, personal na konektado ka kay Lord. When you give, you are personally connected to God. Na makapagbibigay sa iyo sa atin ang lahat ng kailangan natin. Amen. Sino dito yung nagbigay siya kay Lord, pero pinagkulang siya? Meron ba? Di ba, nung nagbigay ka kay Lord, you will surprise. Grabe, no? Ang dami ko narinig na testimony that when they give to the Lord, sabi nga, hindi sa pinagkulang. They thought yung kanilang salaries ay hindi enough for the month, pero nung nagbibigay sila, bigla na lang ano. Sino ba, may narinig ako isang istorya, sa isang live group ata narinig yun. Nagbigay daw siya, and then after that, kulang siya. Habang siya naglalakad, nakita siya ng taong may utang sa kanya. Saan ko ba narinig yun? Sa isang live group. Ayun. Sa isang live group live group ng Deco team. Sa gulat ako, no? Sabi niya, Pastor, hindi ko nga alam kung enough pa yung pera eh. And all of a sudden, yung may utang sa akin, dumapit sa akin, binayaran ako. Amen? Kasi why? God will never allow you na ikay maghirap at ikay nagbibigay sa Kanya. It make no sense. Because God is so very generous, is very rich. The more you give, the more Kanyang pagpapalain. So, God, pangalawa, no? God will use your gift to bless others and encourage you to continue being generous. Ito ngayon. Lahat ng meron kang gifts sa buhay mo, God will use your gifts, talent, or maybe, I don't know, kung ano meron kang gifts na meron ka, no? Gagamitin to bless others and encourage you to continue being generous. Kasi gusto ng Lord, magdire-diretso ka maging daluyan ng pagpapala. Kasi why? Ito sa verse 11 ng 2 Corinthians 9, sabi dito, you will be abundantly enriched in every way as you give generous on every occasion. Grabe, no? Sabi dito, nakuha ba natin? You will be abundantly enriched in every way as you give generous on every occasion, sa lahat ng panahon, o sa lahat ng circumstances. Pag nagbigay ka, sabi ka ng palalaguin ka ng Lord. For when we take your gifts to those in needs, it causes many to give thanks to God. Usually, gano'n naman, di ba? Sa mga natutulungan natin, nagtithank you sa iyo, and then you don't know, nag-a-utter sila ng prayer kay Lord. Lord, i-bless mo siya kasi tinulungan ako. Amen? Amen? Kaya hindi ka talaga maubusan pagka si Lord ang binibigyan mo. Pangatlo, doon po tayo sa menom, we bless others, kaya ka naging blessing. Pangatlo ko. Sa pangatlo, we bless others to bless everyone, even those we may not particularly like. Ito daw. Kaya ka binibless ng Lord, no? To bless everyone, ibig sabihin ng lahat. Kahit daw yung ayaw mong tao. Oh. Kahit daw yung taong hindi mo gusto, no? Kailangan daw i-bless mo. 1 Peter 3:8 and 9, sabi doon, now, this is the goal. Sabi ni Pablo, ito ngayon ang goal natin. To live in harmony with one another. And demonstrate affections, love. Yan. Sympathy and kindness towards other believers. Let humility describe who you are as you dearly love one another. Kailangan daw, pagpababang loob at mahalin natin na bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mahal kita. Sabi mo, let me know. Sabi mo, let me know. Sabi mo, let me know kung may kailangan ka. O, di ba tapos? Ano sinabi? Turn to your left. Turn to your left. Turn to your left. Siya yung magpapahiram sa'yo. Alam mo, may kasabihan nga, di ba? Mas maganda ikaw yung nagpapahiram kaysa ikaw yung humihiram. And in that way, you know that you are blessed. Di ba?
Kasi ikaw na mismo nagpapahiram. Sabi sa Bible, sabi ganoon, the Lord will make you not gagawin ka ng Lord na hindi mangungutang, kundi ikaw ang lender. Oh. Ikaw daw yung nagpapautang na. Amen? Nang walang tubo. Amen? Verse 9. Never retaliate when someone treats you wrongly. Oh. Sabi mo sa katabi mo ulit, sorry kapatid. Kung gumanti ako dati. Amen? Nor insult those who insult you. Kahit daw insultuhin ka, huwag ka daw mag-insulto. But instead, respond by speaking a blessing over them. Grabe, no? Ito to pala sinabi ni Jesus. Sabi ganoon, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Parang ganun sinasabi. Sabi ganoon, pagka ikaw daw ay ininsulto, ang gagawin mo daw, ay i-bless mo pa rin. Mag-utter ka pa rin ng blessing sa kanya. Ayun yung sinabi sa Bible, yo. Response by speaking a blessing over them because a blessing is what God promised to give you. Kung ito'y pinangako sa ng Lord, ibinibigay mo rin sa Kanya, i-bless mo rin. Amen. Amen po ba? Amen. So, etong gusto ng Lord sa Kanyang mga tao, sa Kanyang people, sa atin mismo. God wants His people to what? To live in harmony with others. Yan, no? Pag sinabing harmony, walang away-away, maganda ang pagsasama. Pangalawa is treat each other like family. Kung paano mo tinitreat ang iyong family, dapat ganyan mo daw itrato ang kapwa believers mo. Pangatlo, be a blessing to others. Maging pagpapala ka sa iba. Kasi why? And will inherit. Because why? Because you will inherit a blessing in return. Sabi sa Bible, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ito rin ang mangyayari sa iyo. Kung bless mo ang kapwa mo, ibibless ka rin ni Lord. Mayroon ba mga tao sa iyong buhay na kilala mo na nahihirapan ka mahalin? Oh, wag titingin sa katabi. Meron ba? Oh. It is common. Pero you as a Christian now, you know how to forgive. And you know how to love. Sabi ganoon, paano daw ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi yung taong minamahal mo dapat mong mahalin. Ang pag-ibig daw ay ganito, mamahalin mo ang hindi ka mahal-mahal. Amen? Ibig sabihin nun, mahalin mo ang iyong, parang umaayaw yun mahalin mo daw ang iyong kaaway. The Bible said, di ba? Kahit wala ka sa mood, kapatid, kahit wala ka sa mood, we are called na maging blessing sa iba. Amen. So remember this, the Bible said, when somebody insults you or treat you bad, sabi ni Peter, kailangan daw you still have to bless them, utter a blessing to them instead of curse. Remember, the last time natin pinag-aralan, ang ating mouth ay very powerful. Whatever proceeded out from your mouth, it can be happen. So pagka nag-bless ka ng tao, ito ay mabibless. At pag ginawa mo yon, tunay na mamahalin ka ng Lord. Kasi why? Sabi niya kasi mahalin mo ang mga taong hindi ka ibig-ibig. Kasi nga tayo nga, diba? Hindi nga tayo kaibig-ibig, minahal tayo ng Lord. We are as sinners, diba? Wala naman sa ating right, wala naman sa ating matuwid na tao, pero we are sinners. And then the Bible also said that we are a filthy rag in the eyes of God. Tayo isang maduming basahan lamang, pero minahal tayo ng Diyos. At inayos ang buhay natin. At kung sino ba naman tayo para hindi magpatawad ng tao. Amen? Amen po ba? Pang-apat, we bless others by being witness for Christ. Ito naman. Na hindi mo napapansin na ikaw pala'y blessing dahil kayo nagiging witness ni Christ. Bakit ka mo Tignan natin itong 2 verses sa Bible that help us revisit our calling as a church. Ito po yung calling natin. Sa Matthew 28:18-20, then Jesus came close to them and said, all authority of the universe has been given to me. This is the time when He was died and then resurrected. And then He's about to ascending to heaven. Ito sinabi niya sa kanyang mga disciples, lahat daw ng authority sa universe ay binigay na sa Kanya. Now, wherever you go, make a disciples of all nations. So it is our part is to share the good news of God.
Sabi yan ganun, no? Wherever you go, make a disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, Holy Spirit. Verse 20, and teach them to faithfully follow all that I have commanded you. So it is our role now to tell the people the good news about Christ. Amen? At ilapit natin sila kay Lord. And never forget that I am with you every day. Pag ikaw daw naging witness ni Lord, lagi mong tatandaan, hindi ka iiwan ng Lord. Lagi mo siyang kasama. Even to the completion of this age. Ibig sabihin nun, until I come back, sabi ni Lord, no? Hanggang sa muli kang pagbabalik. So, kita mo naging blessing ka na sa ibang tao dahil sinare mo ang Word of God, pero may pangako pa rin si Lord na ako'y lagi mong kasama. Mahirapan ka man, kasama mo pa rin si Lord. Amen? Ito naman, yung just last words before He ascended into heaven in Acts chapter 1 verse 8. Ito naman sinabi niya, but the Holy Spirit will come to you and will give you power. Ito ngayon. Sabi ni Jesus, doon sa Matthew 28, sabi niya ganoon, I will never leave you, kasama mo ako lagi. Siguro the disciples was thinking, how can it happen? Aakit ka lang nga sa langit. Pagdating po ng Acts, sa chapter 1 verse 8, sinabi naman dito, but the Holy Spirit will come to you and He will give you power. So hindi ka talaga iniwan ni Lord. Binigyan ka pa yan at tawag na advocate, which is the Holy Spirit. The Holy Spirit will make you spirit strong. Palakasin ka daw niya ng Holy Spirit. Kaya nga nagiging matatag kang Kristiyana because of the Holy Spirit. Kaya nga natatanggihan mo na yung mga samang gawain dahil because of the Holy Spirit. Kaya ka nagiging matuwid na tao because of the Holy Spirit. Kaya ka nagiging mabait dahil sa Holy Spirit. Kagagawan po ng Holy Spirit yon. Then you will tell other people everywhere in the world about me. And then also the Holy Spirit is the one who convict you to share the gospel. Kasi why? The good news you cannot comprehend at kailangan mo i-let go yung blessing. You will do that in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and in places far away. Ito, ginawan to ng ibang mga Kristiyano. Sabi niya, ang Jerusalem daw is, kung sa sarili natin is your family. Yan. At Jerusalem, kailangan you have to share the gospel to your family first. Sa iyong pamilya muna. Because you want them to be saved as well. Tama? Gusto mo sila maligtas. Pangalawa daw, yung Judea daw, ayan daw yung mga kaibigan natin. Amen. After you share the gospel to your family and then to your friends, at yung tinatawag na Samaria daw, ito daw yung mga neighbors na natin. Ito na yung mga tao na kasalamuhan natin, kailangan i-share mo sa kanila. Amen. Kaya sabi niya gano'n, don't worry about this because the Holy Spirit will give you power para magawa mo yung mga yon. And your spirit will become strong because of the Holy Spirit. Panglima, we bless others by what? Actively using our spiritual gifts. Did you know, when you became a Christian, binigyan ka ng Lord ng mga regalo through the Holy Spirit, spiritual gifts. Sabi sa Romans chapter 12, verse 6 to 8, God has been kind to us. Mabait ang Diyos talaga sa atin. He has given to each of us different gifts so that we can serve Him. Binigyan daw tayo ng different gifts. Pag sinabing gifts, talent, abilities, wisdom, knowledge, yun po yung mga yun, binigyan lang tayo about it. Pero iba-iba daw yan, different gifts. So maybe some of us, meron maraming gifts. Maybe some of us, a few gifts. Pero bigay po lahat ng Lord yan. But the Bible said, the more you using the gifts that He has given you, the more nabibigyan kaya ng maraming gifts. Ibig sabihin ng pinapractice mo siya, pag na-perfect mo siya, the Lord will give you another gifts. But those people, meron naman mga tao na binigyan ng maraming gifts. Alam mo yung parang ganito, nakatutulog, naghulog ng biyaya, tulog ka pa rin. Pero yung laging taong gising, laging nakakuha ng maraming biyaya. So siguro kaya ka konti lang nakuha mong gifts kasi natutulog ka. Huwag niyo kang tulugan. God helps some people to speak His message. Ito yung mga gifts na sinabi. Yung iba daw, binigyan niya ng magaling magsalita. O kaya nga maraming good evangelist preacher. Alam ba kung saan nagsimula? Pagiging chismosa muna. Ay. Kasi magaling magsalita. Di ba? Ginamit nila yung kanilang mga galing kasi it is a gift from God. Pero ginamit in the right way, sharing the gospel. Sabi, God helps some people to speak His message clearly.
those people should trust God to tell them what to say. Pangalawa, verse 7. Ang dami niyang gifts yan eh. God helps some people to serve others. Ayan naman. Meron na may mga tao na binigyan ng gifts na nagsiserve sa mga tao. Oh, sino yung mga yan? Yung ating pong ushering ministry. Some people to be able to teach. Sabi ko na, they should do that well. Kailangan daw mag-excel ka sa bagay na yun. God helps some people to be able to teach other. Oh, meron naman tayo pong ating pong education ministry sa children's. Di ba? Sila naman po, binigyan naman. Those people should teach well. Pagka binigyan ka ng gift ng Lord, at ito'y ginawa mong pinagbutihan mong gawin, sabing ganon, si Lord will give you more gifts. Sa verse 8, taming 8. If God has helped you to make others strong, yan naman, encourager. Yan, yung ibig sabihin nun, when you speak, people lumalakas ang tao sa mga word mo lang, no? Then you should do that. Gawin mo daw yon. If God has helped you to share your things with others, ito naman, share with others. Ibig sabihin nun, ikaw naman ay sobra-sobra na. No? Ibig sabihin nun, pinagpala ka ng lubos ng Lord. No? Dapat daw mag-share ka. Sabi ganun, no? Do that seriously. Gawin mo seryoso yun. If God has helped you to be a leader, ito naman, pag leader ka naman, do that carefully. Kasi syempre, being a leader is not easy. Di ba? Marami diyang, maraming tukso o maraming bagay na magpe-fail ang leader. Pero sabi ko, do that carefully. If God has helped you to be kind to others, do that happily. Pag sinabing kind, yung matanungin. Sabi daw, pag ikaw naman daw ay matanungin, alam mo, may mga taong gano'n na ang puso na ay genuine na matanungin. Amen? Sabi gano'n, gawin mo daw yon na merong kasiyahan. Kailangan masaya kang gawin yung mga bagay na yon. Amen po ba? Amen. So, our talents and abilities are gifts from God, meant for His service. Kaya ka merong talentong yan, kaya ka merong mga gifts na yan, ito ay ginagamit mo para kay Lord, para sa kanyang gawain, to serve Him. Not just for our own benefit. Yan. Doon nagpe-feel ngayon ng tao. Akala niya yung kanyang mga gifts na meron sa kanya is for himself alone. Pero to be honest with you, the reason why the Lord blessed you, the Lord gives you more gifts, is to use it for His service. Ibig sabihin, service, gawain niya. Sa church, ginagamit dapat yan sa church. Your natural talents, abilities, even your character, no? Ay mga pahiwatig kung paano gusto ni Lord na paglingkuran mo siya. Yung mga character na yan, inuhubog tayo ng Lord dyan. Amen? Yung akala mo pabigla-biglang tao, inuhubog ng Lord dyan. Remember Peter. Saint Peter is a very aggressive person. Di ba? We read in the Bible many times kung anong ginawa ni Peter. Meron siyang pabigla-bigla, bila lang namumuto ng tenga. Di ba? Kay Lord, kay Jesus. Sabi niya, Lord, over my dead body, sabi niya gano'n. Pagtatanggol ka namin. Oh. Bila may dumating, pinutol niya yung tenga. Meron naman yung pabigla-bigla na kaya natin gawin to, Lord. Pero ginamit ng Lord yung lakas ng loob. Sa mga bagay na meron tayong character natin, inuhubog tayo ng Lord doon. Amen po ba? Kaya yan, kamangmangan, na gamitin ang iyong mga kakayahan only for your benefits. Only for your benefits. Isa daw kamangmangan, pag ginamit mo lamang yung mga